What's up mga kaibigan? Halina at samahan nyo kami mag-walking sa umaga. Medyo tinanghali na din po kami ng gising dyan pero okay pa rin naman. Madilim pa naman po ng konti mga kaibigan. At alas 6 na po ng umaga ng oras na po na yan. Maganda rin po kasi sa pakiramdam yung naglalakad po tuwing umaga. Ayan, nandito na po tayo sa Bayumbon Street kung saan po ay pupuntahan po natin yung tita ko po para po isama sa ating paglalakad. Ayan, at malapit na po pala tayo makarating sa bahay po ng tita ko. Konting lakad na lang po at nandun na po tayo. At yun nga, nakita po kami ni tita sa labas at katao naman po na papunta din kami sa kanila mga kaibigan. Ayan, at paalis na po kami niyan at kasabay na po namin si tita ngayon at pupunta po kami sa Matiktik at doon po kami magsisimulang mag-walking. Hindi naman po ganong kalayo yung pupuntahan po namin pero doon po talagang masarap maglakad tuwing umaga mga kaibigan. At nandito na po tayo sa Matiktik Bridge kung saan po ay sa ilalim po niyan ay may dike at doon po tayo papunta mga kaibigan. Nasa itaas po tayo ng tulay ng Matiktik at ito po yung view mula sa taas mga kaibigan. Ayan. Ito po yung sinasabi kong dike mga kaibigan. Diyan po tayo mag-walking or doon po sa kabila at diyan po talaga maganda maglakad tuwing umaga. Mag-iingat lang po pala kayo mga kaibigan maglakad pababa dito kasi medyo matirik po yung hagdan at meron naman pong hawakan. At pagkatapos po namin bumaba ay meron din pong paakyat papunta po dun sa taas po ng dike. At dyan po tayo magsisimulang maglakad. At nandito na po tayo sa taas po ng dike at maglalakad na po tayo mga kaibigan. Yung banda dito medyo marami pong puno ng saging. At sa kabila naman po ay may mga maliit na bahay na nakatayo. Ito nga po pala guys yung view ng Kalumpang. Diyan po kami nanggaling kanina papunta sa tulay ng Matiktik. At tinuyuan din po pala ng dike at dito may isang lalaki na nangunguryente po yata mga kaibigan. Ayan, kung mapapansin nyo may mga nagja-jogging, may mga nakaupo para magpahinga. Sa kabilang side naman po ay meron naman pong cottage. Maliit po yung ilog ngayon at kayang-kayang batisin papunta po sa kabila. Pero minsan po tuwing hapon malaki din po yung ilog dito mga kaibigan. Ayan, at nakarating na po tayo sa dulo ng dike. Hindi ko lang po sure kung iyan po ay duduktungan pa po o hanggang dyan na lang po yan. Pero may kalayuan din naman po yung nilakad namin mga kaibigan. At kung makikita nyo po sa bandang unahan ay may nagpipiknik na po. Kahit malamig ang panahon ay talagang naliligo po sila sa ilog mga kaibigan. At eto, pabalik na po pala kami niyan at medyo umaambon at parang uulan pa. Saka naman kami hindi nakapagdala ng payong mga kaibigan. Ayan, at tumingin po ako sa taas at tinignan yung mga ulap. Medyo madilim at nagbabadya nga po talagang umulan. Pero pagdating namin dito, malapit po sa tapat ng Kalumpang ay medyo maganda naman yung panahon. Tumigil na po yung ambon at sa bandang likod lang po talaga medyo padilim yung ulap mga kaibigan. At nakarating na po ulit kami dito sa ilalim ng tulay at bababa na po kami dyan. Yung hagdan nga po dyan ay medyo matarik po ng konti at ang kagandahan lang po dito ay meron naman pong hawakan. At dito naman po ay pataas na po ulit kami dyan mga kaibigan. Sabi po pala ni nanay at ni tita ay nandito na rin naman po kami, makatingin na din daw po pala ng mga isda na pwedeng lutuin para mamaya. At nakalakpas na po kami ng tulay ng Matiktik at actually pauwi na po kami niyan at tumitingin-tingin lang kung ano pa ang pwedeng bilhin bago umuwi mga kaibigan. At si nanay pala ay may dinaanan dyan at bibili po siya dyan ng sopas. Tuwing Sabado at Linggo lang po kasi nagtitinda yung binibilhan niya ng sopas. At dito huminto po ulit si nanay dahil nakita niya na magaganda yung tinitinda ditong kamatis. At pagkabili po namin ay dito po kami dumaan sa harap po ng simbahan ng Norsagaray. At bumili po pala si nanay dito ng puto para po ipares po dun sa aming sopas na aalmusalan. At nakita niya na bukas na din po yung nagtitinda po ng prutas kaya po napabili po siya dito ng mansanas. At bago tuloy yung umuwi ay si Tita Corita naman po ay tataya daw po muna siya sa loto. At habang naglalakad po ay huminto po muna kami sa botika dahil si nanay ay kailangan po bumili ng gamot para sa kanilang maintenance. At dito po pala sa kanto na to ay pauwi na po si Tita Corita. Salamat po tita sa pagsama po sa amin ni nanay maglakad. Ayan, at malapit na po tayo sa ating bahay at ito po yung kanto na papunta po sa amin. Ayan yung aso po pala namin na inaantay po kami. Naiwan po kasi yan kanina. Hindi po yan kasi pwedeng isama dahil malayo po yung pinaglakaran po namin. Ayan, at nakauwi na po tayo, na-prepare na po yung almusal natin at kumain na po tayo mga kaibigan.
Diretso upo ako niyan, diretso kuha ng photo, kinamay na lang. Siguro nagugutom na talaga ako nung time na yan mga kaibigan. Yun lang. Once again, this is Red. See you when I see you. Salamat!